Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang 50 centimos na lumang barya rito ni kabarya. Isa po itong 50 centimos coin. Yan. 50 centimos. Marcelo H. Del Pilar. Ayan. At ito po ay may taong 1972. Yan, Republika ng Pilipinas. Pero ito po yung kanyang overside or ito po yung kanyang harapan na bahagi. Ayan, kung saan ay nakikita po natin dito ang lumang selyo or seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, at maliban dyan ay nakasulat po rito sa kanyang gilid ang Republika ng Pilipinas at ang taong 1972. Kaya yan, ito po yung taon ng lumang barya na ito. Yan, ito po yung kanyang overside o harapan na bahagi at ito naman yung kanyang likuran na bahagi or yung kanyang reverse side. At dito po natin nakikita ang nakaukit na mukha ni Marcelo H. Del Pilar. At yan, nakasulat po rito yung kanyang halaga bilang isang barya noon. Nakasulat dito ang 50 centimos or 50 cents. Yan, nandito po sa kanyang ilalim na bahagi ang numerong 50. Yan, ito po ang siyang bibigay ng linaw na ang halaga nito ay 50 centimos. Yan, base naman po sa kanyang itsura ay mukhang maayos naman ang kanyang itsura. Yan, yun nga lang at may mga nangingitim-ngitim na mga bahagi nito. Pero ayan, sa tingin ko naman ay madaling linisin lamang ang mga ito. At hindi po kasi gaanong malinaw yung kanyang kuha pero sa tingin ko nga ay mukhang maayos naman po. Pero dito sa kanyang bahagi rito ay parang meron po siyang mga yupi. Parang na-yupi po rito. At ayan. Kung ganyan po kasi yung kondisyon ng lumang barya natin ay nakaka-apekto po yan sa kanyang presyo or sa kanyang halaga. Ayan, mas kita po natin dito yung mga yupi niya sa bahagi rito. Ayan. Mukhang malala po yung kanyang pagkakayupi rito. Parang nahulog po siguro ito at saka tumama sa isang matigas na bagay. Siguro ay semento. Kaya yan, nagkaroon ng yupi na ganyan. At yan, dito na rin. Kitang-kita kung medyo malinaw siguro ang kuha ni kabarya rito. Ay kitang-kita yung mga yupi niya rito. Kaya yan, sayang. Nakakabawas po yan sa presyo or halaga ng isang lumang barya kung ito ay ating ibebenta. Kaya yan ang kanyang kondisyon. At atin pong kilalanin kung magkano ba ang bentahan nito sa mga online stores. Pero mas kilalanin pa natin ang barya na ito kay Numista. At ayan po mga kabarya, nandito po tayo kay Numista at nakikita po natin dito ang 50 centimos na halimbawang ipinakita rito ni Numista. At ayan, mas maganda po yung kanyang kondisyon. Napakalinis at napakalinaw yung kanyang kuha sa larawan na ito. Pero ang taon po niya ay 1967. Ayan, pero parehong-pareho na rin po yung kanyang disenyo rito. Yan, yung mga taong 50 centimos na may taong 1967 hanggang 1974 po ay magkakapareho lamang po yan ng disenyo. Kaya yan, ito po yung kanyang overside. Yan, ang linis, napakaganda. Yan, good condition po ito. Yun nga lang at 1967 yung kanyang taon. Ito naman po yung kanyang reverse side or likurang bahagi. Yan, kitang-kita po natin dito, napakalinaw yung nakaukit na mukha ni Ginoong Marcelo H. Del Pilar. Yan, napaka-detalyado yung kanyang mahabang bigote. Ayan. Yun nga lang at meron nga siyang mga malalim na gasgas dito. Ayan, mukhang used po ito or parang circulated na cone po ito, yung ginamit sa sirkulasyon. Pero ayan, mukhang maganda naman yung kanyang pagkakatago. Ayan, Coat of Arms of the Philippines. Yan po ang tawag dito sa lumang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, Coat of Arms of the Philippines. At ayan, yung mga lettering niya ay ayan nga, Republika ng Pilipinas at taong 1967. Ayan, dito naman po sa ribbon ay nakasulat ang Republika ng Pilipinas po ulit. Ayan, ang translation po nito sa wikang Ingles ay Republic of the Philippines. Dito naman po sa kanyang reverse side ay ayan,
Yan nga yung gwapong mukha ni Ginoong Marcelo H. Del Pilar. Kaya yan. At ayan, 50 centavos ang kanyang face value. Yung kanyang gilid naman po ay reeded, yung kanyang gilid. Yan, wala po tayong halimbawa rito, pero reeded ay hindi po siya plain. Ayan, ibig sabihin ay meron po siyang yung mga guhit-guhit na maliliit. At kung pag reeded ay mas maganda po kasi kung pag reeded kasi hindi po yan madulas sa ating kamay. Kung pag hinahawakan po natin ay hindi madaling madulas. Kaya yan po ang parang purpose o layunin ng reeded na edge ng isang barya. Kaya yan yung mga mintage po nito ay maaari po itong gawa sa bansang US. Yan, lahat po pala sila gawa sa bansang US. Yan, mint po ito sa bansang US, yun dito po sa Denver, ayan, Philadelphia at saka San Francisco. Yung mga taong 1906 to date, ayan, ay maaring gawa po yan sa Denver. Yung mga 1972 ay sa Philadelphia, yung 1854 naman ay sa San Francisco. Kaya yan, the circulation of the coins dated 1974. Ayan, may mga special po tayong kailangang malaman dito. Ayan, yung 1972. Ayan, kitang-kita po natin dito. Ayan, yung pagkakaiba ng kanilang taon. Kaya, ayan, mapapansin natin dito, yung nandito sa ating bandang kaliwa, ay mukhang medyo payat yung mga numero. Pero dito sa bandang kanan natin ay medyo matataba yung kanilang numero. Ayan, petsa sa date. Ayan, fat date. Tapos dito, fine date naman. Kaya yun pa yung pagkakaiba. May dalawang klase ang ganyan. At mas maganda talaga yung, parang mukhang mas maganda talaga yung pagkakagawa dito nandito sa ating bandang kaliwa kumpara dito sa bandang kanan. Matataba yung mga lettering at saka numero dito sa ating bandang kanan. Ayan, yung focus lamang po natin dito ay yung may taong 1972. Yung 1972 ay ayan, nasa 20,517,000 po yung mintage. Kaya napakarami po pala ang ginawang ganitong barya noon. At saka ayan, 27% yung kanyang frequency. Ayan, marami pa rin ang may hawak nito. Kaya ayan, plain 2. Ayan, plain 2 po siya. Ayan, ibig sabihin ay yung design po niya ay yung ito, nandito sa ating bandang kanan. Ayan po yung kanyang disenyo, 1972. Ayan, ayan yung presyo po nito ay nandito po siya sa ayan, meron po pala yung isa po pala na 1972 ay 30 million yung kanyang mintage naman. At ito po ay yung knob on 2 naman, Denver Mint po ito. Mas marami po ito yung 1972 na Denver Mint. Ayan, ito naman po yung Denver Mint. Ayan, yung nandito sa ating bandang kaliwa. Kaya ayan, check natin kung ano yung pagmamay-ari ni Cabarya. Ayan po, mukhang yung kanyang pagmamay-ari po rito ay yung 0.2. Ayan, yung manipis yung kanyang mga fine, yung kanyang numbering dito sa kanyang taon. At yan, maninipis po yung kanyang mga lettering, mga letra. Kaya ito po yung nasa 30 million yung kanyang mintage. Ayan, manipis. Kaya ayan, kung babalikan po natin ulit dito, ayan, ito po siya, yung fine date na touching rim, top of 2 pointed. Ayan, ito po siya yung nandito po siya. Ayan, knob on 2, Denver Mint po siya. Kaya ayan, 36%, mas marami po ang may hawak nito. At ayan, ang mas maganda po rito ay mas mataas yung kanyang presyo. Kasi mas maganda po talaga yung kanyang pagkakagawa. Yung wala po tayong presyo sa kanyang very good condition, siguro po ay ito ay nasa mga 10 pesos.
Yung fine niya ay 17 pesos. Very fine ay 29 pesos. Yan, extra fine ay 36 pesos. Almost uncirculated ay 40 pesos. Uncirculated ay 45 pesos. Yan po, mga minimum price lamang po ito, mga mababang presyo. Yan, kaya hindi naman po talaga ito yung actual na presyo. Yan, minimum price. Ngayon ay i-check naman po natin sa mga online stores kung may nagbebenta rito, at meron nga akong nakita rito kay eBay. Ilapit lamang po natin. Ayan po siya. May nagbebenta po rito ng Philippines 1972 50 centimos coin. Almost uncirculated po siya. Toned luster with journalist M.H. Marcelo H. Del Pilar. Ayan, last item na po ito. Kaya ayan, mukhang maganda naman po yung kanyang kondisyon, pero may mga nakikita po tayo rito na mga ilang mga gasgas niya na malalim. Kaya ayan, maayos naman po yung kanyang kondisyon. Ayan, 1972. Ito po yung malalaki. Yung parang malalaki kasi ang lalaki ng lettering, halos lumalabas na po sa kanyang gilid. Kaya ito po siguro yung isang version, yung nasa mga 20M yung kanyang, yung nasa mga, ayan, yung nandito, yung plain 2. Ayan, nasa 20.5 million yung kanyang mintage. At ayan, binebenta po niya ito. May nabenta na po siya. Last item na lamang po ito. Ayan, last item na lamang po ito. May isa na siyang nabenta. Ibig sabihin ay 2 piraso yung kanyang binebentang 50 centimos coin na 1972. Kaya ayan, binebenta po niya ito sa halagang $11. Ayan, ngayon ay magkano ba ang $11 ngayon sa palitan natin sa ating pera? Ayan, 56.02 po ngayon ang palitan natin. Ayan, November 14. Ayan, bumagsak po yung palitan mula sa ayan, ang taas mula sa 56.81 ay biglang bumagsak po ito nung Friday, naging 55. Ayan, tapos unti-unting umakyat po ulit at naging 56.02 na po ngayon. Kaya ayan, magkano ba ang palitan? $11 ang kanyang presyo. Kaya ayan, ang halaga po nito ngayon ay nasa 616. Ayan, 616.20 Philippine peso yung katumbas ng 11 United States dollar. Kaya ayan, yan po ang halaga niya, 616. Yan, pero sa tingin ko ay okay naman po siguro yan sa kanyang presyo na ito, kasi maganda naman po yung kanyang kondisyon. Ngayon ay i-check naman po natin sa iba. Meron po akong nakita dito kay Carousel. At ayan ang kanyang mga binebenta. Ayan, may 1 piso, 50 cents, 25 cents, mga 1972 po lahat ang mga yan. Ayan, yan po yung kanilang mga reverse side. Ayan, 1972 series. Pero ang problema po rito ay binebenta po niya yata lahat ito at hindi po siya tig-iisa. Binebenta po niya lahat ito ng minsanan sa presyong 500 pesos. Kaya ayan, kung pag gusto lamang talaga nating bilhin ay yung kanyang 50 cents tabos, ay hindi po yata pwede. Kailangan talaga nating bilhin lahat sa halagang 500 pesos. Pero mura na rin po yan. 500 pesos para sa lahat. Yan, 1 week ago. Highly coveted year for coin collectors. Ayan, okay naman po yung kanyang kondisyon lamang ay mukhang nangingitim-ngitim na siya. Pero masasabi kong pwedeng linisin ito pero sa tamang paraan. Ayan. Ayan, may mga medyo hindi na maganda yung kanyang kondisyon. Pero yung kanyang 1 piso rito talaga ang maayos yung kanyang kondisyon dito. Ayan. Tsaka syempre yung 25 cents, yun nga lang, at yung kanyang 50 cents na talagang yung gusto nating yung talagang pakay natin rito ay yung yan, hindi po siya po yung hindi gaanong maganda yung kanyang kondisyon. Pero ayan, 500 pesos binebenta po niya yan ng 500 pesos. Yan po ulit yung mga presyuhan ni numista rito. Yan, yung pinakamataas na presyo ay 45 pesos sa uncirculated niya. Ngayon ay i-check naman po natin sa mga community groups. At ayan, pagdating naman po sa mga community groups ay nagtanong-tanong po ako kung magkano ang bentahan sa mga ito. Pero ang laki po talaga ng difference kung pag maganda yung kondisyon. Yung mga almost uncirculated na po ay umaabot nga talaga ito sa presyong mga 500 pesos. Yan, ang mahal po. Basta almost uncirculated at talagang maganda yung pagkakatago. Ganyan po talaga
kamahal. Kaya talagang pag-ingatan po natin yung mga lumang barya natin kasi kung maliit lamang yan, maski maliit lamang na gasgas, yan, ilalagay po nila yan sa magnifying glass at makikita po nila yan. Kung pag nakita po nila yan ay ayan, bawas po yan sa presyo. Kaya dapat talagang maganda ang pagkakatago natin sa ating mga lumang barya kung gusto talaga natin itong pagkakitaan sa hinaharap. Kaya ayan, sa pagtatanong ko, ipinakita ko na lang pinakita ko na lamang mismo yung mga larawan na ito nakuha ni Kabarya sa kanyang 50 centimos coin na ito. At sabi po nila ay ayan, hindi maganda yung kanyang itsura, yung kanyang kalagayan, yan, kanyang kondisyon dahil may mga yan, halatang halata yung mga UP niya rito. Kaya yung offer po nila dito ay nasa 40 pesos. Yan, kaya kung gustong ibenta ito ni Kabarya ay ayan, 40 pesos po sa mga community groups ang kanilang offer dito. At ayan, depende po yan kung depende na rin po yan kung meron talagang demand, kung maraming naghahanap sa ganito, naghaharap ng ganito na 50 centimos coin na lumang barya, ay ayan, pwedeng tumaas pa yan. Pero sa ngayon po kasi ay marami ang may hawak ng ganitong lumang barya. Pero yan po yung kanilang offer sa ngayon. Ayan, at nagbabago pa yan, nagbabago yung presyo na yan kasi kung pag dumarami na rin yung gustong magbenta ng ganito, ayan, parang dumami yung supply, ay babagsak pa yung kanyang presyo. Kaya nakadepende na rin sa supply and demand. Pero sa ngayon, ayan, nung oras na ito ay aking tinanong, yung kanilang best offer price dito ay naglalaro po sa mga 40 pesos. Sabihin na po natin na 30 to 40 pesos. Ayan, dyan po naglalaro yung presyuhan nila sa ganitong lumang barya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.